At ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili sa isa pang mahalagang mensahe. Nagdadalhin po sa atin ang ating Lieutenant Sheikh Ali Lumano na siya po ating presidente ng Islamic Center sa lugar na ito. At the same time, atin po siyang imam sa masjid na ito po. Handa po natin ating mga sarili dito po ang ating presidente. Alhamdulillah, ngayon po ay unang araw ng ating pag-ayuno ng buwan ng Mabiyaya
Bantayan po natin ang ating ginawang pag-aayuno, lalo na ito ang pinakaumpisa ng ating pag-aayuno. Iwasan po natin ang mga bagay na kung saan ay nakakawalang bisa ng ating pag-aayuno. Hada naum fil nahar, thumma maddi sufra fi billail. Ang pagtulog ng buong gabi at ang pagtulog sa buong araw at gising sa buong gabi, ito ay hindi nararapat sa isang Muslim na nag-aayuno. Tulog ka ng araw at gising ka sa gabi, naghanda ng maraming pagkain sa mesa, nanonood lang ng television, ng social media, ng mga TikTok o ng mga series sa television. Subhanallah mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, iwasan po natin ito. Dahil ito po ay nakakawalang bisa ng ating pag-aayuno. Wa aflan kanawat kadaiya wa maka'a wa tawassul wa giba wa namima wa sa'id wa ibtira'at. Umiwas po tayo dito mga kapatid. Ang paggawa ng mga bagay na masama, katulad ng giba, ang backbite, o ang pinag-uusapan ang problema o kamalian ng ibang tao, panlilibak, namima, pang-aalipusta ng kapwa, pinag-uusapan ng kamalian ng iba, at mga iba pang masasama, katulad ng pagsasagawa ng mga pagsisinungaling, pagmumura. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'u qawla azzu wal a'mala bihi wal jahil falaysa lillahi hajat fi ay ya'ta'a masrab. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, whoever does not give up bad words or forked speech, Allah subhanahu wa ta'ala is not in need of his living, his food and drink. Allahu Akbar. Kung sino man ang hindi umiwas o tumigil sa mga salita ng malalaswa, mga bad words, evil words, or mga walang kabuluhan na mga salita, ay hindi kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwan ng pagkain at inumin. Meaning, ang kanyang ginawang pag-ayuno ay useless. Walang kwenta, walang kabuluhan, walang saysay. Kaya pangalagaan natin ang ating gagawing pag-ayuno, mga kapatid ko, sa pananampalatayang Islam. Ang as-sawm ay madrasa. As-sawm is itibar. Examination. Pagsubok ni Allah sa ating mga Muslim. Laysa fakat innaka tumsak an ata'amu wasra idan ya Rabbi nafs ala ma huwa akbar min dhalik. It is not only about training from food and drinks. Rather, he is raising the soul on what is bigger than that. Ang soul ay pag-aaral o itibar, examination. Hindi lang pagtigil ng pagkain at inumin. Kadalik an yas'ar Muslim bis-sa'ida wal-iftihaj. Ang Muslim should be happy. Feel happiness and joy kapag buwan ng Ramadan. Dahil alam niya na ang biyaya ng buwan ng Ramadan ay malaking biyaya para sa kanya.
kapag alam niya kung ano ang biyaya na dala-dala ng Ramadan. Nararapat sa isang Muslim na maging masaya siya, magalak, maging excited sa buwan ng pag-aayuno. وَهُوَ اسْتَقْبَلْ هَذَا شَهْرُ الْعَظِيمِ فَلَا يَدِكْ صَدْرُ لَا يَسْتَقِلْ أَيَّامَ وَلَا يَمَلُّ شِيَامًا وَلَا قِيَامًا وَلَا يُقْتِلْ مِنَ الْدَجَرِ وَلَا قَلَقَ كَمَا يَعِيشُ عَادَ النَّاسِ. So, kailangan hindi siya makakaramdam ng paninikip ng dibdib o parang naboboring, naiinip na parang napakahaba na isang araw sa kanya. Parang gusto na niya agad matapos sa kanyang fasting o pag-aayuno. Subhanallah. Ka'an Ramadan jabal datam ala saduri biyad billah. Ramadan is a mountain in their chest na parang siya ay nadagalan ng bundok na problema. Protektawan na dahil ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong gano'n, may mga taong gano'n. Kaya yung iba kapag Ramadan, tumatakas sila ng ibang bansa. Nagbabakasyon, subhanallah. Para lang hindi makita hindi sila nagpapasting. Pumupunta ng ibang lugar ng mga Westerners, ya'udhu billah. Dahil doon walang Ramadan sa kanila. Mga Westerners, mga hindi mananampalataya, pumupunta sila doon para lang umiwas sa Ramadan, ya'udhu billah. Sila yung mga walang iman. Ramadan, parusta min ikbalil. Ikbalillah wa ni'matu min ni'malillah. Tabarak Allah. Allah ibadi. Ramadan is a big chance to turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. And a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan ay isang napakalaking blessing, a big opportunity upang tayo mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang malaking biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ramadan ay mawrisul khairat. Mawrisul khairat, meaning season ng pag-aani ng kabutihan. Kaya gumawa tayo ng maraming mabubuting gawain at maraming pagsamba upang umani tayo ng mawrisul khairat. Makaani tayo ng mga biyaya na ipinaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan. Doble-doble, multiple rewards ang gantimpala na makukuha ng isang totoong nagsisiyam. Kaya i-grab natin ang opportunity, samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng maraming kabutihan. Gumawa ng maraming pagsamba upang ating anihin ang biyaya na ibinibigay ni Allah sa ating mga Muslim. Huwag po tayo maging tamad at maging pabaya sa buwan na ito. Dahil 11 buwan bago na naman bumalik ito sa atin. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakisamahan natin ang mga taong alam natin may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong may iwas sa mga kasalanan at kasamaan. At umiwas din tayo sa mga taong ahlul dunya sa buwan na ito. Mga taong mahilig sa makamundong bagay, mga materialistic, at mahilig sa luho, mga bagay na makamundong kasiyahan. Umiwas po tayo sa mga ganong klaseng tao sa buwan ng Ramadan. Ang piliin natin ang mga taong makakatulong sa atin, mga taong naaakay sa atin na mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taong palasamba, praktisado sa Islam, mga sinasapamuhay ang reliyon ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. Yun ang pakisamahan natin sa buwan ng Ramadan.
kung maaaring manatili tayo sa masjid, basahin natin ang Quran, mga kapatid. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, ang buwan ng araw ng Ramadan ay madali tayong matuto sa pagbabasa ng Quran kapag ito ay ating pinag-aralan. Kaya bigyan natin ng oras ang ating mga sarili. Kung gusto natin matuto magbasa ng Quran, ng tajwid, ng mga ruling ng pagbabasa ng Quran, ito po yung pagkakataon na andito po tayo sa buwan ng Ramadan. Nag-uumpisa pa lamang tayo, isang araw pa lang po tayo ng Ramadan. Meron pa tayong 29 araw para mag-aral ng Quran. Meron po tayo mga teachers na willing magturo ng Arabic. Pakinabangan po natin ang oras natin sa araw ng buwan ng Ramadan. Ito ang buwan na makapag-memorize ka ng mga sura o aya ng Quran. Ito ang buwan na libre at malaya kang gumawa ng maraming pagsamba at gumawa ng maraming kabutihan. Bakit? Dahil lahat ng mga sayatin ay itinanikala at itinapos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya we are free to do more ibadah and more good deeds. Libre tayong gumawa ng maraming kabutihan at maraming pagsamba, walang magwawaswas sa atin. Walang magwiwister sa atin na gumawa ng kamalian o kasalanan dahil ito ay isang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin upang tayo ay makarami ng mabubuting gawa at maraming pagsamba. Kaya isang khasirin, pagkalugi sa mga Muslim na pabaya na hindi natuto magbasa ng Quran sa buwan ng Ramadan at hindi dumami ang kanyang gawain mabubuti at ang kanyang pagsamba samantalang walang shaitan na magwawaswas sa kanya. Ayuhal ikwa wa akhawat, grab the opportunity to make more dua and please include all our brothers and sisters who are suffering illness, sickness, and difficulties in their lives. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, pangalagaan natin ang ating ginagawang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. I would like to remind again, sa khutbah ng ating mahal na Sheikh Abdul Latif, pinaliwanag niya na napakaliwanag ang kahulugan ng siyam na hindi lang pag-aayuno o pag-fasting. Ang siyam ay hindi lang pagtigil ng pagkain at ng inumin. Bagkus ayon sa kanyang paliwanag, ang lahat ng parte ng ating katawan na nilikha ng Allah ay dapat mag-ayuno o magsiyam. Ang ating bibig kailangan umiwas hindi lang sa pagkain at inumin, bagkus sa lahat ng kasamaan sa pananalita ay kailangan niyang iwasan. Ang pagbabakbite, namima, bad words, evil words, kasinungalingan ay dapat sa buwan ng Ramadan, sa oras ng kanyang araw ng pag-aayuno, ay kanyang itigil ito. Ganon din ang ating mga mata. Huwag po tayong titingin ng makahalay na bagay. Mga sumasayaw ng mga kababaihan, mga kumakanta, nagiinuman. Huwag po natin ibaling ang ating mga mata sa ganong mga bagay. Bagkus ibaling natin ang mata sa pagbabasa ng Quran. Ganon din po ang ating mga kamay. Huwag po natin hayang makahawak ito ng mga haramong stuff, ng baraha, ng madyong, ng
Huwag natin gagamitin o ihakbang ating mga paa sa haram na lugar. Yan po ang ibig pahulugan at pinalawanan ng ating panglasip, ang siyam. Kaya pangalagaan po natin ang ginawa ng siyam itong unang araw ng Ramadan. Ihanda po natin ang ating sarili habang tayo ay malakas at buhay. Baka hindi na tayo abutin pa ng susunod na Ramadan sa 2026. Kaya ito pa lamang buwan na ito, samantalahin natin ang paggawa ng kabutihan at ang paggawa ng maraming pagsamba. So hindi na po namin pahabain at meron tayong oras dahil malapit na po ang ating pag-break ng fast, ang iftar. Huwag po natin kakalimutan. It is highly recommended na tayo ay may dua bago tayo mag-iftar. Lahat ng mga dapat idua ay isama natin ang ating mga kapatid, kamag-anak, na nawa ang mga kamag-anak natin, pamilya na hindi pa mga Muslim, ay gabayin sila ng Allah sa Islam. Pinagdalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa igabay niya ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kumpadre, kumare, nawa ay buksan sila ng Allah ang kanilang mga pusong damdamin upang kanilang pag-aralan at tanggapin ang pananampalatayang Islam. Isama po natin sa ating mga dua ang ating mga kapatid, brothers and sisters, ang ating kapatid na ngayon ay nasa ospital. Alam po natin na siya ay dumadanas ng malaking pagsubok. Isama po natin ang ating sister sa ating panalangin, sa ating dua, mamaya sa ating salatong tarawih, na nawa ay pagalingin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.